Pamuna nga pangutana, no? Kung speak gabi, wag ilay na brad nga topic, dispensing na paghihapon, taman mahumanta o niyang hapbutto, dispensing. Well, kung makita ta sa kasing-kasing sa Diyos, makayong kita, wala na kita ilay. Nga naman, kani mo'y bugtong paagi mga igsoon. Ato makita sa unahan, sa tuwang outline din nga God's only goal in time is God's dispensing. Wa gyud siya laing tumong, only goal. Way laing tumong sa atong panahon karon. Pagpaambit ra gyud og Dios. Kay this is our need. Amen. This is our need. So natuo ko atong Wibis, pagsulod nato din tingali daghang patag mga gipangdala, gipangbalon, mga kabukat, mga kabalaka, amen? Kung natuo ko, unyang hapon, ini pangulit na to, human sa tulo ka adlaw, nga makanunayon, nga pagdawat sa pagpangalagad o pagpaambit. Nato ko, ulit na to, mga igsoon. Amen? Muulitan na, masaman? Ha? Ha? Dili maurag hapon? Muli tang doon na nagyoy. Lahi atong dala magpaingon din Ilig paulit na to, magdala na tag panalangin. Amen? Magdala na tag panalangin. Kung sa itong basahon ang outline, unsa man nga panalangin. Okay, ang title ito basahon ng ison. Dispensing Himself into us. Amen. How about sa Cebuano? Ito basa sa Bisaya. Amen. So, yung eternal blessing, walay katapusang panalangin. Amen. Walay katapusang panalangin. Hallelujah for this eternal blessing. Masaling walay katapusang panalangin, mga igsoon? Tulo, walay katapusang panalangin sa tulo sa nga Diyos, pagpaambit sa iyang kaugalingon. Sa ang speaker ingon nga, dala kini nga panalangin. Amen. Take this blessing. And then, ipauli na to sa lokalidad. Sa tadapit, mga igsoon. Ato usap ni nga, panalanginan ang mga balaan sa ingon ini nga panalangin. Ato sa ng panalanginan sa ingon ini nga matang nga panalangin. Amen? Pero aron makapanalangin ta sa uban, unsa tong buhaton mga igsoon? Una, first, we ourselves need to enjoy the Lord's blessing. Amen? Una, magpahimulos kita, no? Ato yung pahimuslan kita sa atong gagalingon, makasnabi kita sa pagpahimulos sa panalangin sa Ginoo. Then, kung makapahimulos ka sa iyang panalangin, mapanalanginan ta nining eternal na panalangin, masay metabo mga igsoon, the Lord will make us a blessing. Himuon sa taniyang panalangin. Mahimotang channel. Amen. Palatayan panalangin. Aron mapanalanginan sab ang uban. Amen? So, sagad sa mga Kristiyanidad, human sila og mensahe, mga sermon sa pastor, before pauli ang mga membro niya, sayahan sa garaingon, God bless everyone, di ba? Mga bless ng ilaha. Morbag benediction, no? Bless. Pero nga tuwa diri mga iso, no sa mga tuwa? Labaw pa niya sa God bless everyone. Nga naman, ang pagpaambit mismo sa Diyos, sa matag panagkatigom, mo'y tinuod nga panalangin. Amen. Pagsulod palanda nato, doon ay pagpamulong, nakuntag, natanto na to ang Ginoo, na panalanginan na ta mga igsoon. Dig ulit na to. Wow. Amen. Inigsugat sa mga igsoon. Hallelujah. Doon na nag-agay. Nahimo na tang palatayan. Amen. Iningabot na to nila. Dagan na to sila panalangin. Amen.
dunay pagpangulon din kung kita nakapahimulo sa iyang panalangin, no, sa ato ang title mga igsoon, bisan asa ta padulong mahimo sabtang panalangin. Doon ay gimension diri si Brother Lee, no, sa kadapit nga sa wala pa iglesia dito, dapit nga way iglesia, way mga igsoon, wag yun ay panalangin. Dayon, kato nga dapit, daghan kayong mga krimen, di maayo nga lugar, unya kay doon na may mga igsoon nga dito nagpuyo, niabot yun dito, pinagis pagpahaluna sa atong Ginoo. Dayon, sa iyang sovereign nga arrangement, nakapalugwa siya og iglesia niya nang dapita. O kanana na may iglesia, so doon na may mga igsoon nga nagdaig sa Ginoo, nag-awit, amen. Dayon, matag Lord's Day, na may mga Lord's Table meeting, hangtod nga ang tibuok dapit ang mga neighborhood, mga kasilinganan, napaambita na niini nga panalangin. O pila ka mga panahon, nakita sa maong dapit, even kuno diri, even the police officer, eventually the police officer, mingduol gyud nila ug maingon, thank you for coming here. Nagpasalamat gani. Na naman, kaysa pag-abot ninyo dinhi, pag-establish non nanay iglesia, there was a big drop in crime. So even kung ang tibuok, ang kahimtang nila, ni os-os ang mga records sa mga krimen, di maayong paghitabo. Busa, nagpasabot nga, di lang kay kita mo na panalanginan. Ang dapit nga asata na panalanginan sa mga igsoon. Amen? Kumusta man ta sa atong dapit? Panalangin? Or suspect? Panalangin or suspect? Amen? Musta mo tayo mga igsoon? Sa atong presensya parandaan, ang mga igsoon na panalanginan ba? Sa panagkatigong panalangin or nagdagdalag-dagom? Ibig kay burning to, pag abot sa iyong presensya, kayo mga maghing. Maghing, ba, no? Hingit-ngit man ang panahon, hingiog man. Hing-awog man. Amen? So, diri mga igsoon, ang sikreto di ay, aron kita mahimong panalangin sa uban, mahimutang palatayan sa panalangin, mupahimulos kita sa panalangin. Amen. O kinsa man nga panalangin, sa tuwang outline, sa tuwang title, ang pagpaambit sa tulo o sa nga Diyos. Mao'y tinuod nga, eternal blessing. Usa mo ni atong i-bless, i-panalangin sa mga balaan. Kung makatagbo tagig soon, in-expect nimo pagpaambit og Dios kana panalangin. So that is principle diri may son. Every dispensing is a blessing. Amen. Matag pagpaambit panalangin kana. Busa i-treasure nato ang pagpaambit kay kana panalangin may son. Kung gusto lang magpanalanginan unsa tong buhaton. Amen. Mudawatas pagpaambit. Nang kagabi nga mensahe, ayaw yun ninyo, ina nga, alam ko na yan. Pagpaambit kay balo naman ko ana. Na ma-miss nimo ang panalangin. Muuli kang way panalangin. Way dala. Way panalangin. Way Diyos nga mapaambit. Basiyo. Amen. So mga ison, gusto ba tang mapanalanginan karong adlaw? Amen. Mahwigis, atong wigis para daan. Gahapon, grabe ng mga panalangin mga iso, no? Amen. Pag-uli na ito, mag-awas-awas yun, diba? Ugma sa tigom, praise the Lord. Ang panagkatigom, mahibog yung puno sa panalangin. Amen. Dayon, the greatest blessing, kung sa mata pinakadako, daghang matag panalangin, no? Of course, basta ito na nag-ani man karon, dako og abot, di ba? Na mga material, no, ng mga butang. Well, material, temporary. Ng mga panalangin, outward ng mga butang. Pero atong gisgutan karon mga igsoon,
Ang katog yung tinuod. Unya, di lang kay tinuod, eternal. Unya, di lang kay eternal, greatest. Amen? Kung naninguha ta at mapanalanginan ta atong mga outward, kung saan nakaaning eternal, tinuod, ang outward kay di man na tinuod. Temporary ra man mga isuod. Pero kani ato real, tinuod, eternal, walay katapusan, kunya the greatest, pinakadako nga panalangin. Unsa man ni? Ang pinakadako nga panalangin nga atong nadawat gikan sa Ginoo, dili nang what the Lord gives us. That is not the greatest blessing. Not what the Lord gives us. But unsa man, what the Lord makes us. Dili gives kanang gihatag, di na mo'y pinakadako nga panalangin. Do panalangin pa di na mo'y pinakadako, but kanang makes us. What He enables us to become. Unsa nang gihimo ta niyang mamahimo, maun. He enables us to become. Kanang mamahimo ta, makes us. Mo na yung pinakadako ng panalangin kay kita man mismo himuon. Di na mawala na to. Kung gives lang, pwede na siya. Karon imo gikuptan. Ugma, nawala na. Pero kanang ikaw mismo, himuon, ugmaron, umulon. Amen? Diha nimo. Kanimo ay pinakadako na panalangin. O kung sa'yo may tabuan God's dispensing. Bahagilain mga igsoon. Pagpaambit lagi po Diyos. So gabi gipatinaw, gisure kita. Kung may igsoon, naabagi Diyos nga napaambit. Kaya ang luwan anik atong mga mensahe, case number 1, we need to see. Atong makita kay mga butangan. Pero number 2, we need to experience. See and experience. Kung imo ding makita, number 2, imo ding masinati ang God's dispensing. Kung sa resulta, you will enjoy. Ma-enjoy na nimo ang panalangin. Munang sa akong sulod, Ginoo, unsa may gining imo ang panalangin sa akong kasinatian? Karon mga isono, unsa man God's dispensing samtang naglingkod mo karon, naabagi God's dispensing? Amen. Pero asa man nga practical aspect sa imong diin nga makaingon ka, kadto, that's it. God's dispensing to nako. Asa man adto? Basin nasabtan nimo, okay, sa kabahin, nakita nimo sa kabahin, or asa magit-ana? Ang practical ba sa imo ang sulod? Ang impact ba, no? Ang effect ba? Niining imo ging mabati na dispense yun ang Diyos din hinako. Naboy mga kasinatihan mga igsoon? Sa wala pa kay man nadawat nga God's dispensing, tingali nang kay mga una-unaon kaniadto, murag okay raman ang Diyos. Nang kay buhaton, murag okay raman siya. Karon nga more na nga dispensing, no? More nga element nga nadawat nako gikan niya. Maguna-una ko sa samang butang, di naman siya okay. Something lahi naging sa akong sulod. Di ba? Karon lingali karon tungod sa mga pulong nga napaampit, no? Nangi sa yes mga pulong, ya dunay elementos Dios na napaambit diha ninyo. Natuo ko, lahi na ang inyohang mga harong. Inigbalik ninyo, mao ra man mga butang nga inyong gibuhat. Pero nigulit ninyo, kung dunay God's dispensing nga nadawat, mausab na. Everything will change. Kana nga kausaban, positive, no? Pag-advante nato sa pagsinati ni ining God's dispensing, mao nay realidad sa panalangin mga igsoon. Amen? No? Na-effect ba sa imong being? Mo text ka sa una, kani nga mga pulong, kani nga mga words, okay ra? Karon kay maglagubo naman. Namoy na-experience may son? Nagpasabot, dunay element sa Diyos nga dili okay sa imong sulod. Nagpasabot, naaaday na dispense nga Diyos diha nimo. Kinaya man na sa Diyos. Sa una na akay kinaya sa Diyos, gamay-gamay pa. Munang gi-allow, marapag i-tolerate naman ko sa Diyos. Mulantaw-lantaw ko, marag okay raman. Karon nga, mulantaw ko, Pilipino naman ko. Unsa man na siya? Positive nga change.
nga nag-imo ging masuta nga practical gid ay kang nakadawat sa God's dispensing. Ang problema lang, kung ang imong gihimo kaniadto, inig-uli mo unya, maura gihapon or mo worst pa. Murag masayang gid ang matutulog ka adlaw ba? Wala may effect. Maura man gihapon, wala may change in your being. Kung doon ay dispensing na, gikausaban ang imong harong. Amen, my son? Yeah. 6 months sa BPO, no? Malabon, samot na. Karon 3 days na ni my son, pero hopefully, kung na ay God's dispensing, pinig-uli na to sa lokalidad. Wow! Doon na ginako nga effect. Impact, no? Doon na nature kinaiya. Diyos nung kinaiya. Elementos Diyos nga nadugang nimo nga di nabusugot sa imuhang naandan nga pagabuhaton. Sige, sawa pa ka diri migikan, wala pa ka diri niyan he. Migikan kas balay nga imong sinutihan sa asawa ingon ana. Samtang namulong ang mga ison karon, dadawat imo ang God's dispensing, nahayagan ka sa pulong, ingon ka nga, dapat di ay ingon ana akong bisote. Kana God's dispensing na. Pero og dito nga, ay sakto rapot niya ako siyang giingnan adto. Ay murag wa God's dispensing. Ha? Dala ba sa practical mga igsoon ba ato man sination gud. Sa kining God's dispensing gud ay kung sa may ilhanan nga naka-enjoy ko sa God's dispensing. Amen. Wala ba gusto ko na God's dispensing my son? I tell you, more ta nga mo punfix. Ginoo, makita nimo ang imong Ginoo kalayo. Pagkalayo kayong tong okay ra ko Ginoo. Di maday ko dakong okay. Mga igsoon, sisters, are you okay? Primero to, okay pa. Pag abot sa God's dispensing, Brad, time sa Brad, dili day ko okay. Kana na ay God's dispensing. Amen. Yeah. So, sa mga igsoon, okay pa mo? O niya, di ko man sa mensahe ka, Brad, dili, pag dilay ko okay, Brad. Daghang ko na buhian, ginina, na di ay angay, buhian ako. No? Amen, mga igsoon? Hallelujah. No? So, mo ni ang pinakadako nga panalangin. Then, the normal life of a Christian. Normal. Normal, mga igsoon. No, say normal. Sige diri, a life of blessing. Sana a life of blessing. Kinabuhi nga kanunay nagdawat sa dispensing. Kaya ato ang term karon, ang atong pagsabot karon sa dispensing, every dispensing is a blessing. Amen. Unya ang atong work, normal nga buhat nato. Isip usa ka Kristohanon unsa man, buhat sa panalangin. Unsa ang buhat sa panalangin? Buhat nga nag-dispense og Dios. Hallelujah. So nausa na ba ato ang pagsabot sa panalangin? Unsa ang panalangin? Pagpaambit. Basta na Dios nga napaambit, panalangin na mga igsoon. Ayan ang mga outward. Naman na. Dugang raman na, no? Pero kani mo'y atong siguroon. Kaning eternal nga panalangin. So unsa man ta karon? We are so blessed people. We are blessed. Mga napanalanginan ta nga mga katawhan niya. Kita naka-attend ni ining churches fellowship ng tuo ko, mga napanalanginan ta. Mga pinalanginan, no? Mga na-blessed ta nga katawhan. Basta dunay si Watchman ni Maison, before ko mosulod sa Roman 1. Si Watchman doon na siya booklet. Nga gitawag og expecting the Lord's blessing. Expecting. Kunya dito nga book, doon na i-mention din first, di na ako tanan isulti, no? Kay musulod ta sa outline. Ngo din first, makaamgo ta nga everything depends on the Lord's blessing. Tanan di ay nag-agad sa pagpanalangin sa Diyos. Nagpasabot, tanan nag-agad sa God's dispensing. Base ang mensahe karon. Amen? Unya, ang tawag mga igsoon, kaya nag-agad man tanan sa iyang panalangin, di ta mo salig sa atong kusog, kahimuan katakos. Deny nindot mga igsoon, nara. If the Lord blesses us, even our mistakes,
will turn out to be all right. Kaya ni may so, lahi na nga kasinatihan Even our mistakes will turn out to be something positive. Something blessed by Him. Usa magbantay ta sa mga taong napanalanginan. Mga taong mga panalangin. Magbantay ta. Bisag masayop sila. Even their mistakes will turn out to be all right. Kunya pagsayop nila, imong bi-criticize. Unya kay bless siya, kanunay man siya nagdawa sa God's dispensing. Nya di malikayan kayo nga naman, namatay mga weaknesses, right? Sometimes atong mga kaluyahon, magka-commit gyud tag mistakes. Bisan wa nimo tuyo, ato ba mga di tinuyo ba? So kay makamit-commit matag mistakes ko tungod kay namatay mga weak, mga kaluyahon sa atong sulod. Pero kung tao tang nag-enjoy, diba? Under the divine dispensing, even ang atong mga sayop, tungod sa atong kaluyahon, mahimo kining something positive. And it is all right, o gamiton pa kanis Ginoo, this will be something na mapanalanginan usab. The Lord will bless. Himo pagpanalangis Ginoo, ang sayop. Amen, mga ison? Sumuni ato ang ampingan. Naging mga tao nga nagdawat sa panalangin, pagpaambits Ginoo, nasayop sila. Yang imong nakitaan. Yang imong gisaway sila na imbis panalangin ang maimo. Duha ra gyud na, nasa tong outline niya. Blessing and curse. Amen. Blessing and curse. So, gusto kang mapanalanginan? Speak well. Magpanalangin ko kanila. Paambiti sila. Amen? Bless ang magpanalangin, mapanalanginan, ang magtunglo. Kung ikaw magmanaway, magtunglo, matinunglo. Kusa ang ang manaway, siya rapod ang unang, siya ang unang madaot. Kung imo siyang daoton, ikaw mo'y unang madaot. Kay tao man na siya nga ilalom sa panalangin sa Diyos. Namatay ang kanta nga normal, a normal life under ang normal na Christian life is a life under the divine dispensing. Ato pa nung i-live, ato ikinabuhi ang atong ordinary life. Right? Live your ordinary life under the divine dispensing. Muna ang tao nga nailalom sa panalangin sa Ginoo. Second, we need to learn to live. Na kaduha mga ison, baliwatch money sa expecting the Lord's blessing. Learn to live in a way that does not hinder the Lord's blessing. Dako po din nga butang. Di ta magkinabuhis-kinabuhit nga makapaulang, hinder, mubapag sa pagpanalangin sa Ginoo. Then number 3, kinahanglan nga, we should not be content with the little blessing that we have received. Anara may ison. Di ta makatong makontinto sa gamay panalangin nga atong nadawat. Natuo ko 3 days nga conference na to din Church Fellowship. Naagay panalangin, naagay God's dispensing, pero makatong tang dili makontinto. Kung dili mo apanti pagita mga igsoon. Amen, no? So kalimtitan ang mga butang ng labay. Forgetting the things which are behind. Amen, no? Dayon mo stretch forward ta. So ato ta sa Roman 1, Roman number 1. Ato basahon together my son, nana ang tinuod, no? Mano ni ang unod sa itong mensahe. Amen. The grace of the Lord Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Dispensing Himself into us for our Amen. Hallelujah. So, kani mo tinuod nga panalangin my son. Amen, no? Take si Brother Juan, take this blessing and go back to your locality bringing this blessing. So, hopefully kaning kaduhang Korinto 13:14 mo na ni ang mahimo nato nga sa mani no maggobyerno
sa atong inadlo nga pagkinabuhi nga makapabilin tang ilalom sa panalangin sa atong Ginoo. Panalangin sa tulo sa nga Dios, unsa man dunay grasya, dunay gugma, yes, grace, dayon dunay love, then dunay fellowship. Ngunit tulo ni kaang-ang, no? 3 stages ni sa atong pagpahimulos. Itong inon, dunay love, dunay gugma nga nasa sa atong sulod, gugma. Dunay love. Kung ang gugma mapadayag, grasya na. Kung ang grasya mo agay, pakipambitay na. Kung natuing nun, ang love, no? Kay mo may, God is as love, mo may origin, mo may siya source. So, sa atong sulod mga ison, praise the Lord, naana ang gugma sa aton Diyos. Amen. Yun sa kanina gugma, sa dihang mapadayag kini. Amen. Ma-manifest, ma-express, mahimo ning grasya. So, asagi ka ng grasya? Asagi ka ng grasya. What is grace? Dire, love express. Ang gugma sa Diyos nga napadayag, grasya na. Dito ang grasya, nanay flow, mahimo na siyang fellowship. Usa ang pag-ambitay dahil mga igsoon, mauni ang gugma sa Diyos. Amen? Uban sa grasya ni Ginoong Hesus. Dayon, napalatay din hinato, ingon nga pag-ambitay sa Espiritu. Mauni ang tinuod na panalangin. O kani, hopefully, mauni mahitabo sa matag panagkatigo. Amen. Sa matag panagkatigo may isuon, mauni naa present gyud unta ni. Karon sa atong meeting karon dapat naa ang grasya sa atong Ginoo. Dapat naa ang gugma sa atong Dios ug ang pakikambitay sa Espiritu. Dili ulit nato mga igsoon, naa ra gihapon ang ikaduhang Korinto 13:14. Busa sa letter A, the Holy Spirit as the circulation, the transmission of the grace of Christ with the love of the Father is supply. Amen. So ang word rin mga ison, supply. So sa atong papangatiman, nangatiman man ta, naman may home meeting, na ay small group meeting, na ay morning revival, prayer meeting, tanang mga panagkatigom, kapag yung mga ison, mga one-on-one, may burdens ang abot na to, one-on-one. Sa atong mga balaan nga ilalom sa ato ang pagpangatiman. Ato gyud ay dalon ang mga balaan ni ini nga flow sa 2 Corinthians 13:14. 13:14. Kung mamisita ka sa igsoon, may igsoon, unsa may unod? Kung mag-meeting ta sa ato ang mga panimalay sa igsoon, unsay unod? Kung mag-prayer meeting ta, unsay unod? Gabi pa si brother, sabi pa magsugod, basin namin mga istorya-istorya, mga trivial, mga katog yung mga trending na mga issues. Amen? Unya, karon mga iso sa mensahe, nga ito makita, ani nga outline, ang tanan na itong giatimanan, kinahanglan madala sa pagsinati, nini kaduhang Korinto 13:14. Kay kaagad man ang atong church life, aning bersikuloha, aning essence. Ang unod sa 2 Corinthians 13:14, amen? Mao'y unod sa atong Kristohanon, Iglesyahanon kinabuhi. Mag-istorya ka sa itong asawa, dapat present ang 2 Corinthians 13:14. So, Lord, ano sa manin sa tuwa, no? Mag-istorya ka sa imong anak, present in 2 Corinthians 13:14. Mamisita ka sa mga nuance, mamisita ka sa mga nangawala na, mag-small group meeting, takabas mga balaan, dapat present ang 2 Corinthians 13:14. Di ba pagpunin nga pagkakita may iso, dapat tuod no? Kayo usahay, sabi ito, iskutan na ni. Kung naaraman dahil mga iso, dapat ana nga tigom, naa ang grasya, naa ang gugma, naa ang pakik ang bitay. Kung naa ng tulo, praise the Lord. Up to the standard ang atong meeting. Padili pa, kung di ta makabot ang standard, dili pa yun normal ang ato ang inagalagaran. Dili pa normal ang ato ang minitingan. Amen, mga ison?
Normal ba ang atong mga meetings sa ato ang small group, sa home meetings, o unsa nga meeting sa mga kaiglesiyahan na maison? Karon na ay bag-o nga pagsangkap nato. Aron mahimong normal, dal-o nato ang essence, ang realidad sa 2 Corinthians 13:14. Unsa siya? 2 Corinthians 13:14 church life, no? Kani nga ang church life na gaagad man bit-ani. Amen. So mo ni ang church life mga igsoon kung mag-church life, tinuod ay nga iglesia kanong proper nga church life na ay 2 Corinthians 13:14. Na ang essence ani. Amen. Na ay grasya. Amen. Nga nagsangkap sa mga balaan, nagsupply na ang gugma, na may gugma, mo embrace. Bisan kinsa pa na, no? Unsa nga matang, then na ay pakiambitan. Kana maoy iglesiyahanong kinabuhi. Kana maoy ato kunong harong, mao ko ng environment atmosphere. Even diri gi-aplikar maison, even sa ato ang mga praktikal nga magibuhat sa balay. Even sa imuhang mga asawag bana, even sa imuhang ugangan, dapat na 2 Corinthians 13:14. Maadto kasi mo ugangan, masamo binalayi kung walay 2 Corinthians 13:14. Kung dili na panalangin base ng inyong pag-abot ninyo, magdala og unsa man, kamatayo. So karon mga igsoon, ako nabatin nga, pagka-importante man yan ng 2 Corinthians 13:14. Kung sa unahan mga igsoon, diri pay attention atong dalon sa nini nag-agay nga flow na naa sa 2 Corinthians 13:14 aron masangkapan ang mga balaan. The entire church life, letter B, depends upon 2 Corinthians 13:14, which is a description of the divine and spiritual circulation within us. So hopefully karong buntaga mga ison, mapatikan ta sa ikaduhang Korinto 13:14. Og mahimo ni nato kunong meter. Yung meter, mura pag-check meter. Meter ba? Kana bang mura ba siya o kana? Meter ba? Kanang tig-check ang mura pag atong ano siya? Atong ilhom, meter man gud. No? Sukdanan. Murag sa may son, mura man o kaysa letter C, the current of the divine Trinity as the inner circulation of the divine Trinity revealed in 2 Corinthians 13:14 is our spiritual pulse. Na ay pulso. Pulso. Siya ako na ay mga di ba, mga banggaan, tapos dala nito, lagpot siya, hilupad siya, nahulog, no? Kung sa'y una ako naglantaw sa mga mo rescue niya, meter, yan, himulsuhan. Amen? Himulsuhan niya. So nagpasabot, inig-atiman ni mo sa kaigsuon, makahibalo ka, manghimulso. Manghimulso ka. Kung saan imong himulso? 2 Corinthians 13:14. Amen? Kumusta akong pulso mo ison? 2 Corinthians 13:14? Naabay Karen? Naabay agay? Naabay grasya? Naabay gugma? Naabay pakitambitay sa Espiritu? Mo na'y pulso. Wow, na'y pulso mo ison. Amen. Problema ba o di ka balo manghimulso? Kaya wala po 2 Corinthians 13:14. Wala po kasi natin sa Karen. Kung saan niya paghimulso, kung siya mismo, wala'y pulso. Amen mga ison? I-check na yung pulso karon. Spiritual ba? Normal mata, normal. Pero hato kahang espirituhanon nga 2 Corinthians 13:14. Naabay grasya nag-agay? Amen? Naabay gugma? Naabay pagkikabitay may iso o galikay-likay ta? Kung galikay-likay ka, marag apiki imong pulso. Yung kung saan yung paghimulso sa uban, na ang imong pulso, mura mag-off and on. Off and on. Ana ba na? Or straight? Kaya mo ginhawa na po ka, mo pulso. May lang na meeting, kay murag mo ana, mo normal.
Pag walay meeting, straight, ba sa hospital? Naman si ganana. Karon kay 3 days conference man ta, murag normal ang pulso. Wow, praise the Lord. Na 2 Corinthians 13:14 din nga ato na experience. Na mga ison? Gulion niya. Di ba mo straight? Lord, si Ugma. Normal ako. Okay, thank you Lord. Nakay pulso. Pagka-Lunes, trabaho na po. Pagka-buntag morning revival. Amen. Normal. Pag-trabaho na po. Opisina. Eskwelahan. Namidag ka mga problema. Oh, 70 to 80. Yung usap na yung post matagalaghan pagkagabi pa po mo normal kay makabasa track. Ano po okay po. Pagkatulog kay gabi kay sa asawa. Ang resulta katagsag katre una pa tatagsa pagkatre. Tugaw man pagsagkwat kay usa ka kwarto duha may katre. So tagsag katre. Pagkasunod na po na semana kay tagsag kwarto. Pagkasunod tuig, kay kortahan man, tagsag balay. Tagsag balay na yun. Namig humitingan sa aluran. Asa man imong bana? Ato, spikas balay na mo. Ikaw, arikos bagong balay. Ang pulso, muna imong himulusuhan sa mga kaadimanan mo. Amen mga ison? Salamat na tayo bagong espirituhanong pulso. Normal. Basta makadawat og ayuda, normal ginabay. Karon ayuda mo do, no yung paglabi, ayuda mo ni, dispensing mo ni. Kaning ayuda dispensing mo ni panalangin. Eternal, just nung ayuda. Men, mo ni makapanormal sa atong pulso mga igsoon. Sa kuwa mo dawat-dawat aning gas dispensing, di manormal yung pulso. Kaya di normal yung pulso, ay pumapanghimusos uban. Kasi may mulso mo na yung hindi normal. Maulaw yung putabad. No? Yan mga ison, upuli mapapatikan ta ani karon nga naaday tay espirituhanong pulso. Unsa? Ikaduhang Korinto 13:14. Doon na nag-agay. Doon ay grasya, doon ay gugma, tulong kabutan, o doon ay pakikapitan. Hallelujah. God's intention, in His economy, is to dispense Himself in His divine Trinity, the Father, the Son, and the Spirit, into His chosen people. Nara, ang burden. God's only goal in time is to dispense Himself into us day by day. Hallelujah. God's only goal. Wa nagilain pang tumong mga igsoon. Unsa man, pag mapaambit, no, ang iyang kaugalingon nganhi nato adlaw. Hallelujah. Mo ni makapanormalize sa ato ang pulso. Kani ra gyud mga igsoon, basta ang tanang gibuhat niya, tanang makaykayan nga gibuhat niya sa tulusa nga Dios, alam ni ining tumunga. Wa nay lain pang tumong. Pagpaambit sa iyang kaugalingon. Amen. Then kay day by day my son, giduwagan ni brother sa speaker. Day by day, hour by hour. Kana my son, hour by hour. Amen. Tunduwagan pa, morning by morning, moment by moment, minute. Di na siya lalim nga pagsinati. Kung kanina nga to ang masinatian na to. So, kanina goal, only goal, bugtong talagsaong tumong sa aton Diyos. Maunit dakong tubag sa dakong pangutana. Dakong tubag sa dakong pangutana. Ginoo anong gitagaan ko nimo pagkarisdanan? Maunit dakong tubag. Ginoo si Job, gi-strip siya, bisag matarong, kaning may dakong tubag. Nga wala nila matubag sa tulo niya kahigala. Nang may mga reklamos Ginoo? Wala. Wala mang complaints Ginoo? Nanay dakong tubag. For God to dispense. Bisan unsa pa na, sampa, Lord, ako ko problema. Nay word rin may son.
every genuine church, doon na siya genuine problems. Ayaw na kay genuine ang church, walay problema. Every genuine church, doon na siya genuine problems. Genuine yun. Pero isang genuine church, doon na po genuine problems, pero na may genuine solution. Amen. Ha? Masa genuine solution? God's dispensing. Kaysa God's dispensing, tuwa ang cross, tuwa si Kristo, nga mo isulbad sa tanang problema sa iglesia. Kaniya God's dispensing, nalakip na ang tanan, ni mo ang gikinahanglan, nga maoy dakong tubag sa tanan natong mga pangutana. Amen? So, naramay son? Di naman mo tanas Ginoo? Di naman mo complain? Kaya na may great answer. God's only goal in time is to dispense Himself. 2, in order to enjoy the eternal blessing of the triune God dispensing Himself into us, we need to enter into and keep ourselves in the eternal love of God. We love, my son, we love because He first loved us. God first loved us in that He infused us with His love and generated, himukso within us the love with which we love Him and the brothers. So, asa gasugod ang ato ang kasaysayan? Nagsugod sa gugma. Dayon, gikan sa gugma. Amen? Gikan sa gugma. Kasi una na gugma may son, kita natay gugma wala. Sa atong gagalingon, wala gugmas, mumatay gugmas Dios, no? Siya mo'y unang nahigugma nato. Pero din magbantay ta. Satan na may yawa tries his best to weaken our love for Him. So, bisan tuod, ang tinguwas Ginoo nga makakita ang pingan ta nini nga eternal love sa itong aton Dios, nagikan ra pod niya. Pero dunay iyang kaaway nga mo buhat kutob siyang mahimo aron iyahang wicked, luyahon. Sa Biblia, ingon dito nga sa malabot na panahon, mga di pagkamataro, multiply, then the love of the many will grow cold. Grow cold. Ano kayo ang word sa cold? Ang cold kuno dili na na-freeze, na bitong murag kahit. Dili kuno, ang meaning sa grow cold meaning gradually. Hinay-hinay. Hinay-hinay. Dili siya automatic. Ipabugnaw, hinay-hinay. Karon tingali yung atong gugmas Ginoo. Init-init pa. Nagdila pa mga ison? Nagkalayo? Kumusta atong gugmas Ginoo? Nagkalayo pa ba? Or nagkalayo na ta? Nagkalayo ang gugma or nagkalayo na ta? Gadilaab or gaaso-aso na lang? Kayo wala ang pabilo, wala man putligod. May trimming. Ang pabilo, ang katubitong takuling, 12 inches na daw. Mas badali, 12 inches na. Pagi kaputol. Biskay mag siga-siga, gaaso-aso. Biskay nagkalayo, nagkalayo na pud ka. Pero sa to din ini itong kahimtang may ison na may Romans 5:5. Kasi nasa Romans 5:5 dira, but the love of God has been poured out in our hearts. Ang gugma sa Dios gibubo na. Amen mga ison, gibubo na sa atong kasing-kasing. Masa tong buhaton? Amen Lord. Amen kita. That's it. Even imo nang gibubo, that's it. Kana, mao na Lord. No, that's it. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay, so ano pa? Napamiso, no? Ato lang, ito ipadayon ni letter B. Deuteronomy 30:19-20. I have set before you, life and death, blessing and curse. Therefore, choose life, that you and your seed may live,
in loving Jehovah your God by listening to His voice and holding fast, for He is your life and the length of your days. Mga young people, ano brad, maiki mo kanta sila, no? Young people, set before you, no? Maiki sila ni Gud, memorize kayo nila. Nagabalo mo mga young people, kisay kitagaan ani ni Moses sa Deuteronomy, the new generation. Katong bagong henerasyon sa mga ano eh, katong pag sa entrada do sa ang first generation God nang daghan naman nga nangakuha na, nangapuka na. So ang next new nga generation mo gitagahaan ni ini nga pakigsaad ni Moses, concluding word niya, Deuteronomy, re-speaking. Uman siya doon ay rehearsal sa law, isulti niya ni. Sa kamo mga bagong tubo, bagong generation. Kung inyong tumanon ang mga commandments, mulakaw mo sa mara sa statutes, no, ang inyong kasing-kasing, igliso ninyo nato ni Jehovah, magsimba mo niya, mubuhat mo sa mga butang ipabuhat niya, then panalanginan mo niya. I-extend pa inyong mga adlaw. Pero, kung hindi mo mulakaw subay sa iyang mga gisugo, ay inyong kasing-kasing, layo na diha niya, magsugo na kayo mong simba o mga laing Diyos o mga lagad niya, imbis kay panalangin, curse. Sa aming bersikulo ha, siya nga, I call heaven and earth to witness. Aron mo saksi, at tubangan ninyo karon. I have set before you. Amen. I have set before you. So, mga audience niya, new generation. New generation mga batanon. I have set before you. Masama na? Life? Death. Kinabuhi? Kamatayon. Blessing? Curse. Doha. Walay tunga-tunga. Walay, hindi pwede ka ng murag, neutral. Ha? Walay or. Duha rin yun eh. Gusto kag panalangin, buhatan eh. Pero kung dili, huwag ilain. Kung walay panalangin, course, tunglo. Pero naay sumpay. Amen. Mga ison, therefore, amen. Therefore, choose life. Pilian ang kinabuhi. Pinigmatan mo sa buntag. Life, death. Blessing, curse. God's dispensing. Pinigso sa sister sa Osaka prayer meeting na may istoryahan lain. Blessing, curse. Life, death. Mapil ka? Choose life? Mga ison, sa praktikal ani ba? No? Muadto kag mga ba? Asa ka padulong? Muadto ka mag shopping? Choose life. Duha ka bubigad. Blessing, curse. Tigong? Bata ni mo, Bible, cellphone, dapat na. Morning revival, silhig, grabe, kaldero, saan mo ha? Sa yung pilihan mo, isa di bata ni mo. Ma-apply ka naman na ito eh, tanan. I-prepare ko na mo dito, God. Luwag og morning revival, gitapat na ni mo. Asam ko ni. Yan may son? Sign up. So, yeah. Tuol ni mo sa katapok. Nasa gistoryahan. Duha rin na. Either life or death rin na. Madto ka dito. Tampo ka. Na wala ka naka-therefore. Wala ka naka-therefore. Amen, mga ison? So, ma-applikar ni sa tanan nato nga pagkinabuhi. Amen. So, praise the Lord. Therefore, these verses reveal, number one, the way to choose life is to love the Lord. Amen. The way to love the Lord is to listen to His voice and hold fast to Him. So, unsay paagi nga maka-therefore ta? Therefore, choose life. Sa ito paagi mga ison, love the Lord. May gugmagitas Ginoo. Natay pananahon, natay pagugmas Ginoo. Dayon, ang paagis pagugmas Ginoo, unsay paagi? Mamati. Isa to mo sa kasister nga halabihan ka dool kas Ginoo. Si Maria no? Nagugmagis sa Ginoo. Asam sa kalingkod. Nabingkoranan? Nastiinan kas Ginoo. Sister, nastiinan sa Ginoo.
Ako imagine ba, kung si Brad Judy mo, lingkod ana, pintog ka ba no, napos imong tilan? So ba, dumurag na niyo siya, atong di ba nga ba? Ha? Gahangan, bitaw yun nga. Oh, ang ginawa tayo yung gatindog ka istorya, siya na ayun, anong, napag-alimpungan, di ba? Kalimpungan din siya. Kaya sit man, pasabot, wag siya gibuhat. Agoy, minor rin siya. Agoy kinig mata sa mga sisters. Lord, nilig. Praise the Lord, amen. Thank you, Lord. So, ayaw, wag gibuhat ba? No, mapag nga ison? Samtang kiki naman kayong panahon. No, usahay mga anak na ba? Samtang galungag ka, biskay mo ang intimates Ginoo, samtang galungag ka, galing ang pagkabasa, okay man, di man siya mautpod. Pero kato pang word nga sit, gid ka ba? Okay kay buhaton. Gini-straight ni brother nga, di makapwede mo kiss sa usa ka tawo kung nagdaghan ka. Pakisa ko nagdaghan ka. So pag-kiss na nagdaghan, magkahunong sa oy. Stop sa imong gibuhat. Amen mga ison? So kung nahilot makas Ginoo, undangi sa nang imong gibuhat. Kaya imong Ginoo na ba undangi sa na? Karon mga ison samtang naglingkod mo din ha. Lingkod ba mas Ginoo? Undangi sa nang imong Ginoo na. Ha? Mga batanon, undangi sa nang imong mga love the Lord maghamo ta. Kunya, listen. Kunya, sit good. Huwag kagibuhan. Nadagang kagikuni-kuni din ha. Sabi mo, pag love the Lord, pag-enjoy sa iyang voice, kung dagang kag, gibuhan. O siyang undangin ng mga gipang, amen mga ison, hindi pag undangan? Sige, undangan di ka. Kunya, ipadayon di ka. Prato ko, lahi na. Kung maundanganin mo na, inibalik mo na, lahi na. Kaya doon na may Diyos nga nadugan. Tingali karon murag lamig pa na. Kunya, wala na lasa gamay. Luod-luod na na. Hanggang ka more dispensing, luod na yun na. Hindi ka ganahan na. Mga people, ganahan pa mo? Online games, mga vlogs. Lahi pa na, pero God's dispensing. Amen. Hindi mo ganahan kayo? God's dispensing. Murag ba nagyulam eh. God's dispensing. Iyo na kaayo na, oy, luod na kaayo na. Di na ko ana. Amen. God's dispensing. Yeah, praise the Lord. God's dispensing. Amen. Acts number 2, Acts 11:20. Oh, dati na kayong panahon mo iso, no? Sige, tuwahin. Tama mi tao. Ako ang tama iso, no? Sa amen. Number 2 pa tama iso. Number 2 ito ning paspasan ni. Dalion mi iso. Sige, atong basahon mi iso. Amen. Acts 11:23 reveals how we can hold fast to Him. Barnabas went to Antioch. He encouraged them all to remain with the Lord with purpose of heart. A. Hold fast to the Lord, to remain with the Lord with purpose of heart. B. Persistently faithful. Amen. Wow. Persistently faithful. Amen. No? Primero, hold fast, remain, pabiling tas Ginoo. Ato lang kini ampo sa atong sulod may no. Ato lang siyang gi-pray ni Lord, persistently faithful. Imo akong faithful to thy Lord, cleave, no? Mo kulapyot, mo cling. Mo kumbayot kita niya. Mo kumbayot kita. Then live in close fellowship with Him. Daghang kita ni kasinatian mga ison, kani live in close fellowship with Him. Mutana ko ninyo sisters o mga ison. Kanos aman mo nakakinabuhi sa close kay mos Ginoo. Kanos aman? Kanos amo sa experience? Nga close kay kas Ginoo. Nga sige ka, Lord. Ha? Namoy makuan mo ison kanang close kay mos Ginoo ba? Yes, panahon sa trials. Usa pag yun, panahon brad nga napoy gibati brad nga daw ikalamatay gito brad. Close kay Miss Ginoo ato brad. Karon dai sister, karon dai brother nga okay naman ka. Murag distansya naman ni gamay. Amen. Sa may iso ni aring sige atong palibot. Lord, gano man ni. Ginawa, I don't care unsa yung palibot. Akong gusto ba kami kag Lord. Naka-Lord ba ka?
Ginoo, na-short man ko, kana very good. Kinaka-Lord man ka. Ikaw wa ka ma-short, di ka ka-Lord. Muna akong gi-arrange ka, ma-short ka. Aron maka-Lord ka. Wow, ano ka namin agas giapas Ginoo, kana ma-close bata niya mga igsoon. Basta po tayo diri, how close you are. Kaya di maka-close. Lugag ansyano, iampo, ragod ko. Kaya di ka mo may close sa Ginoo. Oh Lord, no? Ikaw din mag-close ka sa Ginoo. Ha? Wa mo nakibungol sa Ginoo, may son? Mga sisters po, kaya kung naibigli sa bana, i-appeal po nilang Ginoo. Ang bana, inyong bungulan. Bipinggan. Ang Ginoo, i-appeal po. Padili pa. Mga sister, na doon sister, naman ka nga, nagay problema niya. Anong ang imong problema, imong bana raman? Dapat sa imong bana ka. Anong imong maanginan, Ginoo, nga di mo tinggan. Siya nga alangan, ba't ko mutawag ko siya ngalan? Maulian man ko. Maulian ko no siya. Nagka-problema sa siyang panagod. Niya, ang ingon niya, kung imo ang problema, imong bana, imong panar po ayaw tingdi kung di ka ganang tingog. Dili man siya, okay. Pero, no, di ko niya ganang sa mong bana, Ginoo. Pero ayaw ang tawag po, bunguli ang Ginoo. Kaya wa man siya ilabot sa iyong problema. Ingon po si Singer Brad, Brotherly, kung mutawag ko nga sa Ginoo, maulian man ko sa kumbana. Ito ano niya mga ison? Okay man ito ha? Ha? Oh. So, zaman, mga sisters, kung di mo nga naman sa kumbana, ayaw angin ang Ginoo. Tawag ang Ginoo. Kaya magalabi ka mo tawag sa Ginoo, makiclose niya, maulian mo sa imong bana. Yung bana mo, pod. Close na dayon. Tamis na dayon. Di ba mga ison? Nindot, nga kasinabihan. Pero di niyo tinggan mga sisters, ha? Ang burden diri niya, fellowship. Na wala din na sa fellowship na di mo tingog. Okay? So, amen. Padayon na may ison, kay tuwa sa tumoy ang luwan. Letter C, as we love the Lord Jesus, we become the same as He is in His divinely enriched humanity, bountiful God in His rich attributes, expressed through our aromatic, Jesusly human virtues. D, these Jesusly human virtues include extraordinary love. Check. Nawala na to. X. Boundless forbearance. Na? X. Unparalleled faithfulness. Samot. Absolute inyong ato pagkamapausanon? Utmost pure kaayot ha? Sige no, okay na eh. Pero sa ato ba? Supreme holiness. Amen? Righteousness, brightness, uprightness. These virtues describe the actual life of Jesus as recorded in the four Gospels, which is now our indwelling life for us to experience, enjoy, and express. Kanina mga igsoon, mo gini ang sa ato ang aktual nga pagkinabuhi sa Ginoo. Kung imong i-check sa itong gagalingon, diyo'y bisang isang buo. Nata humility, limitado. Kung sa may pagpasabot ani, kining mga maayo kagawian, naaarani sa indwelling life. Wak ni nato. O sa ayaw o awat-awat ani. Di ni pwede awat-awat sa gawas. Kaya magalagi kang musulay og awat-awat, magalagi kang mauwat. Yeah. No? So sa tambuhaton, naman sa indwelling life, na package naman eh. Kani mga extraordinary love na nagdidiyan kini sa tuwa mahimo, naka-package na ni, nasulod na ni ining indwelling life. Amen. Sulod na. So ang atong buhaton karon, sa atong buhaton maison, ayaw daw dili daw nato i-underestimate ang indwelling life, ang mahimo ani. Kung ato ni siyang ikinabuhi, ato ni siyang patubuon, ining tubo ani kinabuhi kanitanan manggawas. Na di na nimo effortless, simultaneous na muguwa na siya diha-diha nga wa nimo tuyo nga walay daghang mga pagpaningkamo. Amen. Amen mga ison. So unsa pagi nga maka-express ka ni divine dispensing, mapapuno ra kita ni much more sa kinabuhi sa atong Ginoo. E, Christ as our indwelling life. Nara, it enables us to live, wala ito bag may son, a life that is absolutely for God.
God's satisfaction, our living becomes a reproduction of the human living of Jesus typified by the burnt offering. Ang keyword sa E, the word is absolute. Absolute. Anong bugos? Bugos. Nganong makasala man ta? Nganong ganahan pamantas kalibutan? Nganong napamantay buguwa ang unod? Ang kaugalingon. Nganong man na? Dili problema, sige ba dili man problema nato ang sala. Di man problema na to ang kalibutan. Ang atong problema, dili ta bugos. Di kita bugos. Kung bugos pa ta, wa nay luna ang kalibutan. Wa nay luna ang sala. Di nakaligo si Satanas kung bugos ta. Usa-usa to problema mga ison, Lord, dili ko bugos. Kinahanglan ko nimo nga burnt offering nga mahimong akong pagabugos. We all need to spend an adequate amount of personal time with the Lord to have these PAPs, mga affectionate, private, spiritual fellowship with Him in our spirit so that we can be filled with His loving essence for Him to shepherd others through us and so that we can be filled with His shining element for others to see Him in us. G, the humanity of one who serves the Lord is safeguarded through His loving the Lord, or loving the Lord, keep us in the realm and sphere of Jesus' humanity. If we not love the Lord, we lose the restraint that comes from His attraction. We are liable to do anything and everything. So dunay safeguard, no? Dunay safeguard mga ison, ang gugma mo safeguard nato mga ison. Then 3, tungkol sa itong time, in order to enjoy the eternal blessing, at basahon together 3, of the triune God dispensing Himself into us, we need to enter into, keep ourselves standing. Praise of Christ is the triune God as our enjoyment. Dinhi may so tay bago nga pagkaamgo. Ang grasya dai sa Dios di lang igo nga atong mapahimuslan, enjoyment, but here usa siya ka realm ginsakpan nga dili makabarugta, makabarugta diha sa grasya ni Kristo. Kung hapit nata makik-exchange sa atong banag-asawa, exchange of words, kinahanglan nga mubarog ta niini nga ginsakpan. Tingali nang gi-ergo ta karon, nagpasabot lain-lain tag gibarugan. Wala ta nagbarog niining grasya nga ginsakpan. Muna na ingon ana na. Pero humanta makabalhin sa hustong ginsakpan. Amen. Dunay grasya nga modagayday ug ang atong mga pulong imbis kay naglantugi ay nga mga pulong na nga dunay grasya. Gives grace to those who hear. Day by day, we need to love the Lord. Naramay ison, napaisa mga ison. Napaisa sekreto aron nga magrasyahan ta, masangkapan ta. Ano ibig ang word mga ison? Isaiah 50. Isaiah 50. Sige na, no? Kamo na lang ikuan sa kanang verse, Isaiah 50. Tungkol sa itong time, letter A. At sa letter A, mga ison, day by day, we need the Lord to open our ears, cause us to hear the words of grace proceeding out of His mouth so that we can experience the Father's gracing us with His grace in the Beloved and can give grace to those who hear. Kana kunata sa realm, no, of grace. We need to enjoy the descending dew of the grace of life in the church life to keep ourselves in the genuine oneness for the gradual building up of the body of Christ in the divine dispensing of the divine Trinity. Hallelujah. No, sa nagyamog nga grasya mga igsoon. In order to enjoy the eternal blessing of the triune God dispensing Himself into us, we need to enter into and keep ourselves in the fellowship of the Holy Spirit, the inner flow of the divine life. So kani mga butanga mga igsoon sugod sa letter A, nagpakita unsa ang pakitambitay. No? Diri na tayo misulod sa fellowship. Okay, fellowship. Ang fellowship is the flow of the eternal life within all the believers who have received and possessed the divine life, illustrated by the flow of the river of life in the New Jerusalem. Gibasa min sa tong sa video training, letter B, 1 John 1, 2, 3, reveal that the fellowship of the divine life has both a vertical aspect and a horizontal aspect. Okay, so pagkikambitay. Kung sa vertical, patindog. Horizontal. Kung sa forma mga iso, sa forma na? Sa forma?
Oh, unya mga iso nani dinhi no ang kahulog ang significance. 1 John 1:2-3. And the life was manifested, we have seen and testified, report to you the eternal life which was with the Father, was manifested to us, which we have seen and heard, we report also to you. You also may have fellowship with us, and indeed our fellowship is with the Father, with His Son, Jesus Christ. The vertical aspect refers to our fellowship with the triune God. Horizontal aspect refers to our fellowship with one another. Amen. So, ang A ug B mga iso nagpakita ni sa duha ka butang. Vertical, ang ato ning espiritu din ato gikontak ang big S, espiritu sa Dios. Din ang pababag. Kasi usa ni pababag ang atong tawhanon, no, gipanganak pag-usap nasagol, no, ang atong espiritu mao'y palagyanan para doon natay ori papababag nga pakikabitay. Unya na sa tumoy ang luwan. Then, number 2, verse 6 says, if we say that we have fellowship with Him and yet walk in darkness, we lie and are not practicing the truth. This is the vertical aspect. So, nanatili ang kahayag. Then, number 4, the fellowship of life, the inner flow of life, results in joy. Amen. And in the inner shining, the inner ruling of the light of life. So, ano ba? Ato sa ipadayon, no? See, we need to see the relationship between the vertical and horizontal aspects of the divine fellowship. 1, if we do not have the proper fellowship with the Lord, it is difficult to have fellowship with our fellow believers. In the same way, if we do not have the proper fellowship with our fellow believers, it is difficult to have fellowship with the Lord. The reason for this is that the divine fellowship is one fellowship. Asa importante? Ang duha. Di pwede ang usa kung wala ang usa. Di pwede ang dili maimo ang patindog nga pakikabitay kung wala ang pababag. Di po ka maimo ang pababag kung wala ang patindog. Basta ingon din fellowship cannot have just one aspect alone. Di pwede kay isara. So karon may so nang ato nakita dili nga ang ngay nato makita basta di pulong fellowship duha gina. Duha. Di pwede kay gistoryahanay mo, pwede ka na yung conversation, inon mong so-called fellowship, pero ang reality, dili din na fellowship. Right? Oh, dili siya fellowship. Usahay, ato hisgutan ninyo, before mag-pray meeting, mag-fellowship sa ta, parang hisgutan mga, dili na fellowship. Kaya ang fellowship may son duha. Samtang nag-converse mo ana, makapadala nato nga moampos Ginoo. How about mga elders sa atong closed door? Closed door. Kanang atong closed door, fellowship. Ang mga ansyano, right? Na ay patindog, na apoy pababag. Samtang kapababag ang mga ansyano sa mga kahimtang sa mga balahan, ato po nang dad-on sa patindog. Mao na'y pakik-ambitay. Di pwede nga may kagabad, nagkabitay man ko, pero pababag raman to. Wala may patindog. Di gihapon na siya matawag o pakig-ambitay. O isara ka aspect. Dapat ay ang pakig-ambitay ato makita karon duha din na. Mag-uban gitang duha mga igsoon. Aron ato nang maisip nga kanaday pakig-ambitay sa espiritu. Amen. Nga dunay mga pag-angkot. Then, sabi mga igsoon, when we are not in this fellowship, in a practical way, we are out of the Spirit, out of the triune God, and out of the divine life. Number 3, try to have fellowship with our fellow believers as much as possible. This divine fellowship not only corrects us, but it also molds us and even reconstitutes us. This fellowship brings the divine constituent into our spiritual being, causing a change. Amen. So kung naipagkikambitay, mao ni tinuod nga makapausab sa atong sulod nun nga pagkatao. D, horizontal fellowship is interwoven with a vertical fellowship. Yes, interwoven fellowship is the real fellowship. When we fellowship with one another in a genuine way by, naramay sa may pagi, exercising our spirit. We are eager to pray and contact the Lord.
This shows how close the relationship is between the vertical and horizontal aspect of fellowship. Ang ingon dira akong igsuon nga kung doon nagtumo tayo pakigsulti anay sa usa ka igsuon, kunya imo nabati nga imong espiritu na quench. Kada bang napalong. Dili na siya maisip nga pakik ambitay. So pwede ko mag-ambitay nimo, then along the way nagkakuan man mo espiritu. Diba? Nagka-out man. Dili na siya maisip nga pakig ambitay. Kaya ang pakig ambitay dahil mga igsoon, magdala nato nga muduol ta, magdala nato ang pababag ngadto sa patindog na pakig ambitay. Yang gitawag kini ubo sa interwoven. Mundi interwoven nga fellowship. So ni interwoven mga igsoon nga fellowship, marbaga criss-cross. Criss-cross ni sila criss-cross. Okay? Dayon sa pakikabitay mga igsoon, dunay na mikunhod diha nimo. Kung doon na po iming dunay na dispense diha nimo. So ang fellowship diha mga igsoon is a kind of dispensing. Kind of dispensing. Nga makapaduol na to, makapaklose na to sa Ginoo, o makapahigugma na to sa mga balaan. Then, our horizontal fellowship brings us into the vertical fellowship with the Lord. Then our vertical fellowship with the Lord brings us into the horizontal fellowship with the saints. So, diri may sa natay problema diri tulo. Number one, we are short of this kind of fellowship. Kani siya, no? Short. Mulingon sa pagigsoon. Number two, we do not have the habit to fellowship. Napa mo'y habit to fellowship? Dili sa ko mag-fellowship kay may balaan ko. Malimitahan ko, malanga na po. Mapa ako na lang. So, diri, short, Number two, diri, we do not have the habit to fellowship. And number three, many of us do not like to fellowship. Muna dako-dako nga problema mga igsoon. So, hopefully, kanang tulo ka butang, ato ni madala nga to sa Ginoo. Dala ko nga akong i-treasure ang pakig ambitan. 5. The divine fellowship is everything in the Christian life. Must realize that when fellowship disappears, God also disappears. Ang Diyos moabot diha sa pakig. Ang Diyos moabot ingog pakig ambitay. God comes as the fellowship. Just as the current of electricity is the electricity itself, the fellowship of the divine life, the flow of the divine life is the divine life itself. Christian life is alive. Our Christian life is alive in the fellowship of life. Eventually, in this divine fellowship, God is interwoven with us. This interweaving is the mingling of God. Sa example ni Maison, ang mga electrical kuno nga mga appliances nato, electrical appliances sa balay, dili na sila mabuhi kung walay kuryente. Tinood ba mga ison? On o blender way kuryente. On o kanang refrigerator. On o kanang mga rice cooker way kuryente. Plansa way kuryente. Di mabuhi ang mga electrical appliances kung walay kuryente. Maingon po ta. Di po ta mabuhi kung walay pakig ambitay. Kaya na din na ang kuryente, just nung kuryente. Amen. Nga magdala na to aron makalihok ta, makapangalanggat ta sumala sa Dios. The vertical fellowship, letter letter C. The divine fellowship is a dispensing of the triune God into us, the tripartite man, making us God in one. The Greek word of fellowship means joint participation. This joint participation issues in oneness. Actually, fellowship is just oneness. When God is fellowshipping with us, and when we are fellowshipping with God, that makes God and us one. In the whole universe, there is a big oneness, and this big oneness is the divine fellowship. Amen. Sa naman son, big oneness. Kung naata mabuhis pagkingabitay, madala ka sa dako nga pagkausa. The Lord desires, to make us all one as the Father, Son, Spirit are one. John 17, the Lord prayed, they may be one, even as we are one. The oneness of the body of Christ is the large oneness of the divine Trinity. A divine fellowship is the reality living in the body of Christ. The reason the Lord, the reason that the Lord does not yet come back is that the believers are individualistic
independent, opinionated, and divided. Oh Lord. Sino may son? Tapos ako usap sa Bisaya. Ang hinungdan. Amen. Muna hinungdan may son, no? Saan siya? Individualistic, independent, opinionated, and divided. Kapasabot, kung inita, di sa ma-appeal sa dako nga as, big as, dako nga pagkausa, then kita mo oy hinungdan. Nga dili ang Ginoo mo balik. Muna ato iyampos Ginoo kasi may makapawala ani ang cross. Ang pakig ang bitay dayon nga donay ang word diri the remedy. Donay remedy mao ang cross. Amen. Anata being restricted in the divine fellowship, the body of Christ is kept in oneness. The work of the ministry continues to go on. The thing that makes everything alive is fellowship. G. Kapit na mga son. G. Fellowship indicates a putting away of private interest and of joining with others for a certain common purpose. Is to live in a divine fellowship is to put aside our private interests, join with the apostles and the triune God for the carrying out of God's purpose. Hallelujah! Putting away. Kasi put away mga ison, ang atong mga pribado nga interest. Atong kaugalingon ni, self ni. Kung sa remedy ni, ang cross ni Kristo. Hallelujah! Rududay cross, asa mang sugod, if no death, no life. Huwag kamatayon, huwag kinaboy ng pasabot. Kung walay cross, walay Kristo. Kung walay Kristo, walay Espiritu. Kung walay Espiritu, walay pakig-ambitay. Kung walay pakig-ambitay, walay pagpaambit o Diyos. Kung dili siya katuman sa iyang pamatigayon. So, salamat sa remedy. Sa remedy, mao ang cross ni Kristo. Eventually, the church and the divine Trinity are one in fellowship. Romans 6, ito basahan together. 6. So we are enjoying Christ in a divine fellowship. We continually experience a cycle, tuyong, in our spiritual life for eternal life, the fellowship of the eternal life, the divine life, and the blood of Jesus, the Son of God. Such a cycle brings us onward in the growth of the divine life until we reach the maturity of life to corporately arrive at a full-grown man at the measure. Hallelujah for these four crucial elements. No, just non kidding nga tuyok mga ison. No, di kita mukawas aning tuyo ka. Amen. Kay kinabuhing dayon, pero ang atong eternal life pagdala nato sa pakig amitay, mahayagan ta to makita ang mga nakaulang, unang nakinahanglan ta sa dugo nga maghinlo. Kay kun naay naghinlo nga dugo, confessing, magalabit ang mapuno sa kinabuhi. So may son, may we stand, no? Ato ning iampos Ginoo nga makapabilin ta sa pagpahimulo sa 2 Corinthians, no? Pag sinati sa 2 Corinthians 13:14, manata ni ka cycle, antud mutubo tas kinabuhi ug budanga ta sa pagkahamtong. Hallelujah sa pagigambitahay mga igsoon. Hallelujah sa pagpaambit sa Dios. Amen.